Breaking news! 6 Abukuma-class destroyers ng Japan ibibigay sa Pilipinas at China na alarma matapos mamataan ang US nuclear-powered aircraft carrier sa West Philippine Sea. Matapos ang isinagawang pag-uusap sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong mga nakaraang buwan, ay inanunsyo ni Japan General Nakatani na ililipat nila ang 6 na Abukuma-class destroyer warships sa Pilipinas. Isa itong malaking pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas pagdating sa seguridad sa karagatan. Ginawa ang paglilipat para mas mapalakas ang depensa nito laban sa lumalakas na presensya at panggigipit ng China sa South China Sea. Anong ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Navy natin at ano ang magiging epekto nito sa tensyon sa South China Sea? At anong papel ngayon ang ginagampanan ng Japan sa pagtulong sa atin laban sa panggigipit ng China? Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Habang abala ang lahat sa mga headline ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, ay may tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Inaprubahan ng Japan ang paglipat ng 6 na Abukuma-class destroyer escorts sa Pilipinas. Sa mga hindi pamilyar, ang Abukuma-class destroyer escorts ng Japan ay isang uri ng light warship na pangunahing ginagamit para sa anti-submarine warfare. Ibig sabihin, ang pangunahing misyon nila ay bantayan at labanan ang mga submarino lalo na sa malapit sa baybayin ng Japan. Nag-escort din ito ng mga commercial vessels o military sa mga sensitibong lugar, ginamit sa training ng JMSDF crews at regular na patrol missions sa East China Sea at Pacific waters. Bagamat mas maliit at mas luma na sila kumpara sa mas bagong destroyers ng Japan, gaya ng mga Aegis-class destroyers, malaking tulong pa rin sila bilang dagdag na puwersa sa fleet, lalo na sa peacetime operations. Ayon sa mahigpit na 3 prinsipyo ng Japan sa pagbibigay ng defense equipment, kailangan may malinaw na stratehiya at kondisyon sa likod nito. At ito ang twist, ito ang pinakamalaking paglipat ng Japanese combat ships sa ibang bansa sa buong modernong kasaysayan. Inaasahan na iinspeksyonin ng Philippine Navy ang mga barko ngayong summer, pero hindi lang makina ang tinitingnan dito. Sasagutin nila kung ano ang pwedeng panatilihin at ano ang kailangang tanggalin o baguhin. Malamang tanggalin ang mga Harpoon anti-ship missiles. Yung Phalanx CIWS, kailangan pa ng approval mula sa United States. Yung combat sensors at sonar, luma na. Kaya ang tanong, anong matitira at worth it pa ba ito? Mas nagiging interesante pa, maaring payagan ng Japan ang joint development ng future systems. Ibig sabihin, posible tayong makakita ng mga upgrade na gawa ng Pinoy pero nakakabit sa Japanese na barko na ang layunin ay labanan ang lumalaking fleet ng China. Dahil sa hakbang na ito ay marami ang nagtatanong kung posible bang ito na ang simula ng bago at sariling defense partnership. Gaya ng nasabi ko kanina, ang Abukuma-class ay naka-equip para sa anti-submarine warfare, isang mahalagang panangga habang palalim ng palalim ang mga submarino ng China sa karagatan ng Pilipinas. Meron din itong Otto Melara 76mm gun na pamilyar na sa mga sundalong Pilipino at ASROC launchers para sa anti-submarine rockets. Meron ding torpedo tubes, sonar systems at radar na pwedeng palitan ng mas modernong teknolohiya mula Japan o NATO. Meron itong combined diesel or gas propulsion system kasama ang Rolls-Royce turbine na gawa sa Kawasaki license. Pero ang tanong ay bagong sistema ba ito para sa Philippine Navy? Kaya ba itong matutunan agad ng mga sailor at mechanics natin? Hindi lang ito tungkol sa hardware, ito ay geopolitics. Sa pagbibigay ng mga barkong ito, nagpapadala ng malinaw na mensahe ang Japan. Kasama namin ang Pilipinas at handa kaming kumilos. Sa panahon na binabato ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas, sa panahon na hinaharas ng Navy ng China ang mga isla natin, pumapasok ngayon ang Japan, hindi lang sa salita kundi pati sa warships. At mukhang ito pa lang ang simula. Ayon sa ilang defense analysts, binubuksan ng deal na ito ang pinto para sa future export ng mga bagong Japanese warships papunta sa Pilipinas, mga joint naval development projects sa ilalim ng ReHorizon 3 at posibleng Regional Defense Production Alliance kasama ang Japan, South Korea at Pilipinas. Nangyari ito habang parehong nakararanas ang dalawang bansa ng matinding pressure dahil sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryo sa East at South China Sea. Ang mga destroyer ay magpapalakas sa presensya ng Pilipinas sa karagatan at magsisilbing panangga laban sa pagpasok ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo.
Wala pang pahayag ang Chinese Foreign Ministry at mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa lumalalim na ugnayan sa depensa. Tumanggi naman ang Ministry of Defense ng Japan na kumpirmahin ang ulat, pero ayon sa isang opisyal, aktibo pa rin ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang koordinasyon sa militar ng Tokyo at Maynila ay nagpapakita ng pagtutulungan sa rehiyon bilang tugon sa lumalakas na pagpapakitang lakas ng China sa karagatan. Pero handa ba talaga ang Pilipinas sa ganitong responsibilidad? Para maging combat ready sila, kailangan ng Pilipinas na mag-invest sa malawakang modernization tulad ng pagpalit ng mga luma ng radar at sonar gamit ang modernong system, pag-integrate ng Western o ASEAN-compatible combat management systems, pag-retrofit para sa communications, surveillance at interoperability kasama ang US at Australian allies. May mga analysts na naniniwala na pwede pa nating palitan ang tinanggal na Harpoon missiles ng Korean Hong Missiles o yung bagong NSM mula sa Kongsberg at Raytheon. Pero lahat ng ito ay nakasalalay sa isang napakahalagang bagay, may budget ba? Maglalaan ba ng pondo ang Kongreso? O baka matulad lang ito sa iba pang barko na napag-iwanan lang at hindi nagamit? Pwedeng ito na ang simula ng bagong naval era, kung saan ang Philippine Navy ay hindi lang coastal defense kundi magiging regional sea power. Pero mangyayari lang yan kung magpupursigi tayong sanayin ang mga crew sa bagong propulsion at combat systems, gumawa ng sariling paraan ng pag-upgrade at makipagbuo ng pangmatagalang partnerships at hindi lang one-time deals. Ang tunay na halaga ng mga barkong ito ay hindi lang sa kung anong binigay sa atin ng Japan, kundi kung anong gagawin natin dito pagkatapos. Alam na ng China ang transfer na ito at binabantayan na nila. 6 na bagong warships na nasa ilalim ng Pilipinas, suportado ng Japanese tech at posibleng i-upgrade gamit ang NATO systems ay tiyak na hindi ito palalampasin ng Beijing. Posible ba itong magdulot ng mas matinding tensyon sa South China Sea? Mas agresibong hakbang sa paligid ng exclusive economic zone natin? May mga insider na nagsasabing naghahanda na ang China ng mga countermeasures mula sa diplomatic protests hanggang sa military exercises malapit sa karagatan natin. Ang paglipat ng Abukuma class ay pwedeng ituring na provocation o paghahanda. Pero ang tanong, ang regalo ba mula Japan ay tulong para sa Navy natin o isang pagsubok kung handa na ba tayo? Dahil barko lang yan sa simula. Ang totoong lakas ay nasa kung paano natin sila gagamitin, i-improve at i-integrate sa doktrina na magtatanggol sa bawat pulgada ng teritoryo natin sa dagat. 6 na barko, isang strategic alliance at 1,000 posibilidad. Pero kung hindi kikilos ang Pilipinas ng seryoso, baka masayang lang ang pagkakataon o mas malala, masayang ang oras. Tututukan namin to dahil pagdating ng unang Abukuma class, magbabago na ang lahat. Samantala ay tila hindi nagustuhan ng China ang ginawang hakbang ng Amerika kung saan ang US Navy aircraft carrier na USS George Washington ay nagsasagawa ng patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa commanding officer ng US warship, isa lang itong routine at karaniwang patrol na nagpapakita ng commitment ng Washington sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sabi ng mga eksperto, ang mga patrol na ginagawa ng US warship sa mga tensyonadong karagatan ay patunay ng pangmatagalang suporta ng Washington sa Pilipinas. Kasama ng George Washington, ang iba pang barko mula sa strike group nito na kasalukuyang nag-ooperate malapit sa area. Ang nuclear-powered na US carrier ay dumating sa may kabisera ng Pilipinas para sa isang port visit at ito ang unang pagbisita ng carrier sa Maynila mula nang bumalik ito sa forward deployment sa Pacific noong nakaraang taon. Ang presensya ng isang nuclear-powered aircraft carrier sa West Philippine Sea ay dumating sa isang kritikal na panahon. Patuloy kasing pinalalakas ng China ang kanilang naval forces, ipinapakita ang lakas militar sa Pacific at binubuli ang mga kalapit bansa nito dahil sa mga sigalot sa teritoryo. Sa pinakahuling balita, ang kauna-unahang aircraft carrier na gawa mismo ng China, ang Shandong, ay pumasok sa Hong Kong. Ayon sa Beijing, ang Shandong at ang mga escort vessels nito na kinabibilangan ng mga destroyer na Zhanjiang at Yan'an at ng frigate na Yongchen ay bibisita sa financial hub ng China sa loob ng 5 araw kung saan magho-host sila ng tours at cultural exchange activities. Ang pagbisita ng Shandong ay nangyari ilang araw matapos nitong tapusin ang combat drill sa Western Pacific kasama ang kauna-unahang aircraft carrier ng China na Liaoning at ang pangatlo at mas advanced nilang carrier na Fujian na kasalukuyang sumasailalim sa sea trials. Ngayon, gusto ng Beijing na palawakin pa ang impluensya nila sa Pacific at hamunin ang US-led alliance. Ayon sa ulat ng US Department of Defense, ang China na ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo kung pagbabasehan ng bilang na may battle force na mahigit 370 na barko at submarino.
Noong nakaraang buwan, nagsagawa ang China ng dual carrier exercise sa Pacific. Ito ang unang beses na nangyari ito at mas lalong ikinabahala ng mga kalapit bansa ng Beijing. Ayon sa Japan, ang exercise na ito ay nagpapakita ng layunin ng Beijing na paunlarin ang kanilang kakayahang militar sa malalayong bahagi ng Pacific. Iniulat din na nakita ang Shandong sa karagatan ng Pilipinas noong April habang isinasagawa ang Joint US-Philippines Military Exercise. Sa parehong buwan, naiulat din na sumali ang barko sa mga drill na sumubok sa kakayahan ng Chinese Navy na magsagawa ng blockade sa Taiwan. Sa ngayon, mataas pa rin ang tensyon sa Pacific. Gustong dominahin ng China ang rehiyon, habang pinapaigting naman ng US ang mga hakbang para harangin ang agresyon nito at malinaw na hindi ito gusto ng Beijing